po natin si Lord. Praise God. Masarap po bang magpuri sa Panginoon? Amen. Praise the Lord. And part of our worship po ay ating pag-aaral ng salita po ng Diyos. Kaya dumako na po tayo sa ating pag-aaral po ng Word of God this morning. Handa na ba tayo? Amen. Now, ang ating pag-aaral ngayong January po ay Delight in the Lord. First week, Delight in Prayer. Second week, first week, Delight in God's Word. Second week, Delight in Prayer. And this morning po is Delight in True Worship. No? Delight in True Worship. Kagalakan sa tunay na pagsamba. Yun po yung ating focus po this morning. Now, ano po ba yung biblical worship? Ano po ba ang pagsamba? Pwede mo bang ibulong sa katabi mo kung ano ang ibig sabihin ng pagsamba? Sabihin mo nga sa kanya, ano ang pagsamba? Ibulong mo sa kanya. Ano ba ang pagsamba? What is worship? Ha? Okay, ang word po na worship sa Bible po, meron dalawang word na worship sa Hebrew, no? Ang una po is shaka. Hindi po shaka to, no? Yung ibig sabihin niya po ay, yung literal meaning po is to bow down or to prostrate oneself in humility, no? It emphasizes humility, submission, and reverence before God. Ang pagsamba po, biblical meaning ng pagsamba, ito po ay pagyuko, no? Pagpapakita ng galang, pagpapakumbaba sa harapan po ng Panginoon. Yan po ibig sabihin ng pagsamba. Pagkilala na ang Diyos ay mataas, makapangyarihan, no? Pagkilala sa kung sino po ang Diyos. Yan po ang ating ibig sabihin ng pagsamba. Yung pangalawang word po is abad, meaning to serve or to work, to obey. Worship is not only posture but a life of service. Kaya yung binanggit ni God kay Adan, sabi niya, bungkalin mo, trabahuin mo ang lupa. Ang word po doon is abad. Ibig sabihin is worship. Kaya alam niyo ba na ang trabaho ay pagsamba? Yung word po natin ay pagsamba po sa Diyos. Whatever yung ating trabaho, sa labas man, sa bahay man, sa mga estudyante, yan po ang ating trabaho ngayon. Ibig sabihin po niyan ay, yan po yung ating pagsamba. Kaya, worship, from the root word po, worship. Worship. Ibig sabihin, nagbibigay tayo ng worth, no, ng halaga. We ascribe value, honor, and supreme worth to our God. That is worship po. Now, yung realidad po ng pagsamba ay ang lahat ng tao po, believe it or not, aware man tayo hindi, lahat ng tao ay meron pong sinasamba. Meron po tayong pinapakitaan ng pagsunod at paggalang. Kaya ang tanong na lang po is, sino ba yung ating sinasamba? At tama po ba yung ating pagsamba? Tingnan niyo po ang sabi ng Bible sa atin. Sa John, bago tayo pumunta doon sa ating main passage, no? Sa John chapter 4, verse 23 hanggang 24, ang sabi po dyan, ito po ay kausap ni Jesus, yung babaeng Samaritana. Sabi dyan, tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba ang hinahanap ng Ama. Please notice po the word, no, na ang Diyos po ay naghahanap ng tunay na sumasamba sa Kanya. Actually, ang Diyos ay, ang lahat ng tao ay sumasamba, no? At ang Diyos, ang hinahanap ng Diyos is yung tunay na pagsamba. Ibig sabihin, for example, yung ating mga ninuno po dito sa ating bansa po, nung mga nauna dito, they are sumasamba sa mga anito, sa mga sa puno, sa mga Diyos-Diyosan. Kasi po, tayo po ay nilikha tayo ng Diyos na something na we are longing for worship, to worship. Kasi
kung makikita po natin ang paligid po natin, manonotice natin that there are someone greater or supreme being na lumikha po ng lahat ng bagay. Kaya ang tao po ay naghahanap po talaga siya ng bagay na sasambahin. Kaya dito sa conversation po na ito, yung kinausap ni Jesus, yung babaeng Samaritana, sabi niya, kami kasi, sumasamba kami dito sa balon na ito. At kayo naman ay sumasamba doon sa Jerusalem. Ibig sabihin, ang tao, meron talagang siyang sinasamba. Kaya ang tanong na lang is, tama ba yung ating pagsamba sa Diyos? Kahit po yung mga atheists, meron silang sinasamba, meron silang pinapaniwalaan. Even they declare that there is no God, ang sinasabi nila, kami ang Diyos ng aming buhay. At ang sinasamba nila, yung kanilang ideology, yung kanilang paniniwala. Kaya napaka-importante po, lahat ng tao, lahat tayo dito ay sumasamba. Ang tanong is, tama ba yung ating pagsamba? At alam ba natin, kilala ba natin kung sino po yung ating sinasamba? Kaya sabi sa verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Ano po ba ibig sabihin niya, no? Na ibig sabihin, we worship God in truth based on what God reveals sa Kanyang salita. Kaya hindi po pwedeng paghiwalayin ang pagsamba sa kapahayagan ng Diyos na kung sino siya. For example po, nung nakaraan, January 9, sa Maynila, sa Quiapo, talagang, by the way, nung Sunday nga, naipit kami dyan kasi meron silang may mga nakaparada, They worship that image, or yung kulto na yan. Now, ang tanong is, nasa Bible ba yan? Yan ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Pero sumasamba sila. They are devoted. Talagang nakipagsiksikan ng mga tao sa ganong devotion nila, sa kanilang ganong paniniwala po nila. Pero ang tanong is, nasa Biblia po ba yan? Kaya, ang sabi ni Jesus, we should worship God in spirit and in truth. Based on what God reveals doon po sa Kanyang mga salita. At Espiritu. Ano po ba ibig sabihin ng Espiritu? Alam niyo po ba na kung ang tao ay hindi po nakakilala sa Diyos, wala siyang, kasi tayo, mga patay tayo, nung tayo wala pa sa Panginoon. At kung ikaw ay wala pa sa Diyos, we cannot experience at we cannot express also yung tunay na pagsamba. Kasi, dun mo lang maunawaan, mararamdaman ang flesh natin, we cannot connect doon sa Espiritu ng Diyos kung patay yung ating Espiritu. That's why, nung binuhay tayo ng ating Panginoon, kaya importante po yung katotohanan kung sino ang Diyos, ano yung pagkaunawa natin sa Diyos. At yung pagkaunawa natin sa Diyos, yung ginawa niya sa ating buhay, ayun po ay magdadala sa atin sa totoong pagsamba, sa Espiritu at sa katotohanan. Nag-gets niyo po? Kaya nga po sabi po ng isang pastor, si Archie Sproul, wala niyo po, sabi diyan, the core problem, ang pinakagitna daw ng problema ng mga modernong Kristiyano ay yung kawalan ng kakulangan ng pagkaunawa kung sino ang Diyos. Because we have a lot of people today, even mga proclaiming evangelical Christians o mga tao na Kristiyano talagang sinasabi nila, Christian sila, pero nagiging mali yung ating pagsamba kung kulang yung ating pagkaunawa kung sino po ang Diyos. Kaya, yun po yung ating pag-uusapan po ngayon. Kung ano ba ang dapat nating approach po sa pag-worship. Okay? Ewan ba, handa na ba kayo? Amen. Yung tamang pag-unawa natin sa Diyos ay mag-lead sa atin sa tunay na pagsamba. Okay? Ayan, kaya yun yung didiscuss natin sa Psalm 103. Ang Psalm 103 po, dinivide po natin sa tatlo. Una is yung remembrance or pag-alala. Delight in worship begins when we remember what God has done. Pangalawa po is reverence, paggalang.
Delight in worship sustained by God's character. Pangatlo po ay response, pagtugon. Delight in worship transform, no, how we live. Now, ang Psalm 103 ay ito po ay salmo ng reflection ni David. Wala po itong katulad nung nakaraan na merong kalaban si David, meron siyang matinding pinagdadaanan. Ito po ay reflection niya. Kaya I believe, marami nagsasabi na itong Psalm 103 ay inaawit po nila ito every Sabbath. Sa tuwing sila po ay nagkatitipon. No? Itong Psalm 103. Ready na ba kayo? Yan. Verse 1. Ang sabi sa verse 1, Bless the Lord, O my soul, all that is within me. Bless His holy name. Sa Tagalog po, pupurihin ko ang Panginoon. Buong buhay kong pupurihin ang Kanyang kabanalan. Makita po natin dito, sabi diyan, Bless the Lord. Ibig sabihin, worship God. Purihin mo ang Panginoon. Oh my soul. Oh my soul. Ibig sabihin, ang pagsamba po ay buong puso, buong buhay na pagpupuri sa ating Panginoon. Hindi po ito based hindi po ito based on feeling, kundi ito po ay based doon sa pagkakilala po natin sa ating Panginoon. Nakita niyo po ba, mga kapatid, na inuutusan ni David yung kanyang sarili, no? Parang nagkakagulo kayo. Thank you po. Ayan, nakita niyo po ba na inuutusan ni David yung kanyang sarili. Sabi niya, Bless the Lord, O my soul. Kaya, di ba sometimes, di ba, pag hindi natin feel na mag-worship kay Lord, kasi ang worship, hindi siya based on feeling. Ay, hindi ko feel mag-worship kay Lord. Kundi, pag hindi mo feel mag-worship kay Lord, is uutusan mo yung iyong sarili. Is a choice. Kagaya ng sabi natin nung nakaraan, patulad ng pananalangin. Now, paano ba natin sasariwain? Paano ba natin matatagpuan po yung kagalakan natin sa ating pagsamba sa Diyos? Kaya napaka-importante, una is yung we should remember. No? Sabi sa verse 2, Bless the Lord, inulit niya, no? O my soul, and forget not all His benefits. Pupurihin ko ang Panginoon at hindi kakalimutan ang kanyang kabutihan. Kaya number 1 is remembrance. How to delight in worship? Kailangan nating alalahanin yung mga ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Tama? Alam niyo po, ang problem po natin, tayo, mga Christians, ay tayo, mga tao, we easily forget yung ginawa ng Diyos. Lalong-lalo na sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. That is my problem. I don't know kung yun ang problema nyo. Di ba? Pag nandun tayo sa mga mahigpit na sitwasyon ng ating buhay, mas naalala natin yung mga problema kaysa doon sa ginawa ng ating Panginoon. Kaya how to worship all the time. Paano ba tayo mag-worship sa lahat ng pagkakataon? Kaya sabi doon, Bless the Lord, O my soul. Kailangan nating alalahanin kung ano ang ginawa ng Diyos po sa ating buhay. Amen? Many believers struggles to worship not because God has been unfaithful, but because they are spiritually forgetful. When we worship feels dry, don't wait for emotion to change, no? But start remembering. Start remembering, recalling yung ginawa po ng Panginoon. Kaya, ang worship po ay katulad ng yung pagdadrive ng sasakyan. Kung ang sasakyan ay walang gasolina, hindi naman sila ang sasakyan. Hindi siya tatakbo kasi wala lang siyang gasolina. Ganun din po ang pagsamba. No? Kailangan yung ating patuloy na pag-aalala sa kabutihan ng Diyos, it fuels our worship. Amen? How many of you nagsasabi na,
hindi natin feel palagi ang mag-worship kay Lord. Tama ba? Especially when hard times, no? In the difficult time of our lives. Kaya lagi nating alalahanin ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, alalahanin mo yung kabutihan ng Panginoon. Ngayon, kung hindi natin alam yung ginawa ng Diyos, ano yung alalahanin natin? Di ba? Hindi tayo makakapag-worship talaga. Kaya ano ba yung ginawa ng Diyos? Tingnan niyo po dito. Sabi dito, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Maraming benefits ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Number 1 po, sa verse 3, sabi diyan, anong ginawa ng Panginoon? Pinatatawad niya ang lahat kong kasalanan. Yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Alam niyo po, I am amazed, no? Bakit inuna ito ng writer, yung pagpapatawad sa ating kasalanan? Ako po, I believe that the greatest blessing ng ating buhay is yung kapatawaran ng ating kasalanan. No? Kasi ang Diyos lang po ang kayang magpatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. No? Ito po yung pinakamahalagang blessing na binigay sa atin ng Diyos, yung pagpapatawad ng ating mga kasalanan sa magitan po ng ating Panginoon Jesucristo. Di ba? Kasi kung hindi tayo pinatawad ng ating Diyos, hanggang ngayon po, tayo po ay mga kaaway ng Diyos. Tama? Ang sabi ng Bible, tayo daw po dati ay nasa kadiliman, we are enemy of God. At kung wala yung pagpapatawad sa magitan ng ginawa ng ating Panginoon Jesucristo po, wala din po tayong pakutunguhan na maganda. Kaya, are you grateful dahil pinatawad tayo ng Diyos? Amen. At ano pa po, kung wala yung pagpapatawad ng Diyos, lahat tayo doomed to destruction. Doomed to hell tayo. Lahat tayo, pupunta tayo sa impyerno lahat kung wala yung kapatawaran ng Panginoon. Yung ating buhay dito sa mundo is napakaikli lang compared doon sa eternity na hinanda po sa atin ng Panginoon. Kaya ako po habang minimeditate ko ito, pag-aamit ka talaga sa Diyos, pag pupunta ka ng simbahan or every time na isi-settle mo yung sarili mo sa pagsamba sa Diyos, when you remember kung sino ka, ano yung buhay mo nung wala pa sa Panginoon, at kung paano ka pinatawad ng Diyos, talagang grabe, ito yung magdadala talaga sa atin sa tunay at napakalalim po ng ating pagsamba. Ang sabi po ng 1 John 2:2, no? Si Jesus ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati na rin ng mga kasalanan ng buong mundo. Alam niyo po ba yung pagpapatawad sa atin ng Diyos ay pangwalang hanggan na pagpapatawad. Binayaran ng Diyos yung ating kasalanan. Yung kasalanan natin in the past, kasalanan mo ngayon, at kasalanan na magagawa mo, binayaran na ng Panginoon. Kaya every time na lalapit tayo sa Diyos sa pagsamba, at meron tayong nararamdaman na para bang kalumihan sa ating puso, piling natin hindi tayo karapat-dapat na umawit sa Diyos, alalahanin natin na pinatawad tayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Don't forget that, yung pagpapatawad ng ating Panginoon. Pangalawa is pinagaling ang lahat kong karamdaman. Sabi ni David, I will bless the Lord because He forgives my sin and healed all my diseases. Ano po ba ibig sabihin nito? Yung healing po dito is not all about the physical healing, but is all about emotional and spiritual healing po, wholeness. Na ibig sabihin ba nito na lahat ng ating karamdaman ay mapapagaling? Pinagaling ng Diyos? Actually, hindi ang tinutukoy po dito ay hindi lang yung physical na karamdaman, kundi yung ating spiritual na kalagayan sa Diyos. Yung pinakamatinding sakit po natin
is yung kasalanan na nagdudulot ng kamatayan. Kaya sabi ni David, pinagaling ako sa lahat ng aking karamdaman. Of course po, kasama po dyan yung physical healing. Naniniwala ba kayo sa salita po ng Panginoon na ang Diyos po ay kaya tayong pagalingin? God can heal us instantly, of course, no? And God can heal us gradually, no, paunti-unti. And even kahit po tayo, meron tayong karamdaman, at hindi kalooban ng Diyos na gumaling tayo. Pero I believe, God can sustain us, even meron tayong karamdaman po. Kagaya po ni Apostol Pablo, humiling siya sa Diyos. 3 beses, sabi niya, Lord, alisin niyo po itong thorn of the flesh. Pero anong sabi ng Diyos sa kanya? My grace is sufficient. No? In your weakness, doon ako, diyan ka napapalakas. Kaya sometimes, we don't know yung plano ng Diyos. Sometimes, we can experience God's healing immediately, instantly, gradually. But sometimes, hindi inaalis ng Diyos yung ating karamdaman para lalo tayong umasa sa Panginoon. But don't worry po. Kung meron man tayong karamdaman at pinagpipray mo, parang tagal naman gumaling, huwag kang maglala. Kung buhay ka pa ngayon, bubuhay ka pa ni Lord. At habang buhay, tutulungan ka ng Panginoon para magawa yung purpose ng Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? God can heal us. Ano pa po? Ang sabi po dyan sa verse 4, iniligtas niya ako sa kapahamakan at ipinagpala ng kanyang pag-ibig. Sa English po, maganda, no? Who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy. Naalala ko po dito si Joseph, no? Who redeems your life from the pit, no? Kumbaga, inalis tayo ng Diyos doon sa pit, doon sa mababang tawag dito, kalagayan ng ating buhay. At sabi dito, who crowns you with steadfast love and mercy. Ano mo ba ibig sabihin ng crowns? Hindi yung parang physical crowns. Ang sinasabi po dyan, God will surround us. Papalibutan ka ng Diyos ng kanyang pag-ibig at awa po. Kaya, ang lahat ng anak ng Diyos ay hinugot ng Diyos sa dilim. Hinugot ng Diyos doon sa hukay. At ikaw ngayon ay pinalibutan na ng Panginoon ng kanyang pag-ibig at kanyang awa. That is who we are in the Lord. Tama ba? Na-appreciate ba natin yun? I don't know. Kung nakita natin yung sarili natin, nakita ko yung sarili ko dati, kung hindi ako nakakilala sa Diyos, doon pa rin ako sa pit. Doon pa rin ako sa mababang kalagayan. Doon pa rin ako sa parang walang kwentang buhay. Pero dahil iniligtas tayo ng Panginoon, binagyan tayo ng Diyos ng crown. Nalala ko po yung isang bata. No? Isang bata na dinampot ko ng isang milyonaryo. Nakatira siya sa ilalim ng tulay. Tapos merong milyonaryo dumampot sa kanya. Sinama siya sa bahay, inampun po siya. Yung pangalan niya is, ang haba ng pangalan niya kasi Pilipino siya. Tapos yung dumampot sa kanyang milyonaryo, ang ikli ng mga pangalan. Alam niyo mga maikli yung pangalan? Hindi po yung mga mayayaman eh. Mga maikli yung pangalan. Pinalitan yung pangalan niya. No? At pinatiras po siya doon sa mansyon. At nung unang punta niya doon, no? Hindi niya alam kung saan siya, nauhaw siya. Hindi niya alam saan siya inom. Pumasok sa isang kwarto, tapos merong nakita niya na isang bilog, tapos merong takip. Alam niyo po yan? Hindi po. Mayaman po yun. No? Ano po yun? Inidoro po yun. No? Inidoro. No? Nauhaw siya. Tapos, pag open niya, ang linis ng tubig. Siyempre, sumalok siya. At umidong po siya. No? Nakita siya ng umampun sa kanya. Sabi niya, hindi niya lang inuman.
Doon ang inuman, meron tayong malamig na tubig. Kasi dati, saan siya uminom? Sa ilalim ng tulay. Ano yung tubig na makita niya? Doon siya uminom. Ganun po tayo. Inalis tayo doon sa mahirap na sitwasyon at ilagay tayo na meron tayong karangalan sapagkat lahat po tayo ay anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya sa iyong pangalan ay ikaw ay Christian. Nandyan si Christ sa iyong pagkatao. Nandyan si Christ. Kaya yung, di ba yung Christian, pag wala si Christ, anong natira? Iyan. Ano ibig sabihin ng iyan? O I am nothing. We are nothing. No? Pag wala po si Christ sa ating buhay. Kaya napakaganda yung verse na to. Napakaganda po ng benefits ng ating pagkakilala sa Diyos. Redeem your life from the pit. Inalis ka ng Diyos doon and you are grounded by the steadfast love and mercy of God. In fact, sabi ng Psalms 23 verse 6, the love and mercy of God will follow you, will pursue you. Ahabulin ka ng pag-ibig ng Diyos, ng awa po ng Panginoon. Ganun po yung blessing ng pagiging anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya, paano tayo sasamba? We are remembering these benefits. Pinatawad ka ng Diyos. Pinagaling ka ng Panginoon. Inalis ka ng Diyos sa napakaduming kalagayan at God crowned you with mercy and love. Kaya napakasarap mag-worship kay Lord kung ganito yung ating pakiramdam. Tama po ba? Talagang buong puso mo siyang sasambahin because inaalala mo yung lahat ng ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. Amen ba? Gusto niyo pa ng benefits? Sino dito gusto ng benefits? Di ba lahat tayo gusto natin ng benefits? Ito po, mga Christian benefits po ito. Ano pa po? Ito po sabi ng Diyos, pinagkalooban niya ako na mabubuting bagay. Habang, ang ganda po nito, no? Sabi dito, pinagkalooban niya ako ng mga mabubuting bagay habang ako'y nabubuhay. Kaya ako'y parang nasa akin ang kabataan at malakas tulad ng agila. Mga kapatid, habang nabubuhay daw po tayo, ay pagkakaulooban tayo ng Diyos ng mabubuting bagay. It reminds us who God is sa ating buhay. Merong Diyos ang source ng lahat ng blessing. Kaya yung blessing ng Diyos is not just spiritual blessing, but holistic blessing. Si David, sabi niya, pinatawad, no? Pinagaling, no? And from spiritual blessing, pumunta si David doon sa physical and material blessing. Ang Diyos daw po ang nagkakaloob ng lahat ng ating mga mabubuting bagay po sa ating buhay. Amen po ba? Kaya mayayaman po ang mga anak ng Diyos. Amen? Lagi nating tandaan, no, na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng pagpapala po. Kaya po, tingnan niyo pong mabuti. Kaya ako'y parang nasa aking kabataan at malakas tulad ng agila. Napansin niyo ba yung parang kahit na may parang advanced in age ka na, pero naranasan mo yung blessing ng Lord, pili mo parang sigla-sigla mo, di ba? Tama ba? Kasi parang you feel God's blessing eh. Of course, not material, not physical, not yung mga financial, but holistic blessing. Kaya yung mga anak ng, mga tao, mga anak ng Diyos, na lubusang naranasan yung pagpapala ng Diyos, you always feel young. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Are you always feel young? Ha? Edad lang yan. Tama? Tama mo ba? Kaysa yung parang walang pag-asa. Walang Diyos. Para bang ang tamlay-tamlay ng buhay. Pero ang mga taong pinagpala, naranasan yung kabutihan ng Panginoon, you always feel young. Sabi pa nga ng Isaiah, lahat daw na nagtitiwala sa Diyos ay parang kabataan. No? Ang kabataan ay napapagod, pero ang mga nagtitiwala sa Diyos ay lalakad, tatakbo, na paano bang hindi napapagod. Amen? Tingnan mo ulit yung katabi mo. Kahit busy yan.
Di ba? Kahit maraming ginagawa yan, always feel young. Di mo, tingnan mo katabi mo. Ayan. Di ba, mga kapatid, di ba napapansin nyo, ang mga Kristiyano, may trabaho, may responsibilidad sa bahay, pero nakukuha pa rin magsamba sa Diyos. Nakukuha pa rin parang mag-ayos, magpaganda. Nagpe-prepare pa rin tayo kasi it is good, no, to worship the Lord because what has God has done sa ating mga buhay. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Ano pa po? Number 2 po is reverence. Reverence, paggalang. Delight in worship is sustained by God's character. Ito po ay we do not just remember the blessing, we remember the God behind the blessing. Yun po, mga benefits po yun. Pero ito, lagi nating alalahanin, hindi lang yung pagpapala, kundi yung sino ang nagbigay ng pagpapala. Kasi bakit po mahalaga na yung ating pagsamba na susustain siya ng karakter ng Diyos? Kasi minsan, kahit mukha tayong blessed palagi, pero parang minsan hindi rin talaga natin, nakikita palagi yung mga blessing ni Lord. Tama ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon. Tama po ba? At doon po pasok po yun, yung ating pagtitiwala sa kung sino po ang Diyos. Sino po ba ang Diyos? Sabi po ng Bible, basahin po natin sa verse 8 to 10. Ang Panginoon ay mahabagin at matulungin, hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Hindi siya palaging nanunumbat at hindi nananatiling galit. Hindi niya tayo parurusahan ayon sa ating kasalanan. Hindi niya tayo gagantihan batay sa ating mga pagkukulang. Ibig sabihin, sinasabi ni David, no, na ang Diyos na sinasamba natin ay napakahaba po. Napakahaba na kanyang pasensya at sagana po sa kanyang pagmamahal. Kaya nga merong nagtanong bakit ang Diyos, nung nagkasala ang tao, is, di ba si Adan saka si Eva, bakit pinarusahan ng Diyos? No? Bakit pinarusahan ng Diyos? Kasi ang Diyos, siya po ay banal. Nagbigay siya ng utos na huwag kakainin, pero kinain ng tao. Ang tanong nga, kasama naman ng Diyos, pinarusahan. Pero hindi natin nakita doon yung napakahabang pasensya ng Diyos. Actually, kahit ang Diyos po, meron siyang karapatan at that moment na parusahan, patayin ang tao sapagkat siya ang Diyos. Walang pwedeng mag-utos sa Diyos. Pero ano pong ginawa ng Panginoon sa unang kasalanan? Sabi ng Diyos, mamamatay ka. Pero namatay ba agad si Adan? Of course, namatay spiritually yung connection nila sa Diyos. Pero anong sabi ng Diyos? Bumaba ang Diyos. Hinanap yung tao. Adan, nasaan ka? Nagtago po kami, Panginoon. Bakit ka nagtatago? Di ba? Tayo magulang. Ginawan tayo ng matinding kasalanan. Meron tayong pinakaalagaan na gamit sa bahay na basag. Di ba? Sino lang kabasag? Di ba? Talagang nagpupuyos ka. Alam mo ba, inutang ko pa yan? Hindi pa bayad yan. Di ba parang ganun? Di ba? Nagpupuyos tayo sa galit. Di ba? Pero alam nga, ang Diyos, anong sabi ng Diyos? Nasaan ka dyan? Anong ginawa mo? Ganun kasaganan po yung pagmamahal ng Diyos. At ano pang ginawa ng Diyos? Ang ginawa ng Diyos? Tingnan niyo pong mabuti. Ang ginawa ng Diyos ay hinanap sila, tinanong, at ano pa? Is binihisan pa sila. Nagkatay pa ang Diyos ng balat ng hayop para bihisan sila. At ganito pang ginawa ng Diyos. Ilang taon na buhay si Adan? Kasi ang kaparusahan ng ang kasalanan ay kamatayan. Physical and spiritual death. Gaano pa kahaba ang buhay ni Adan? 900. Buhay mo, 900 pa binigay. Ganon kahaba yung pasensya ng Diyos, pagmamahal ng Panginoon. Kaya we cannot judge We cannot judge God, no? Na bakit pinarusahan? Ang pinadama ng Diyos doon ay yung kayong patuloy na pagmamahal po sa atin. Amen po ba? In fact po, bakit tayo minsan nahirapan magsumamba sa Diyos?
Kasi pili natin, meron tayong nagawang pagkakasala, pagkukulang sa Panginoon, tama? Pero lagi natin alalahanin, hindi natin kayang i-sustain yung ating buhay sa mamagitan lang ng sarili po natin. Masusustain yung ating pagsamba, pagsunod sa Diyos based on who God is sa kanyang character. Tingnan niyo po mabuti. In the history of man, after Adam and Eve sinned against the Lord, pumunta doon sa time ni Noah. Anong sabi ng Bible sa kasalanan ng tao? Sukdulan na daw yung kasalanan ng tao. In fact, ang term pa nga daw doon is yung umabot langit na yung pagkakasala, pag-rebelde ng tao sa Diyos. Pero anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos? Nagpagawa si Lord ng alko. Gaano katagal ginawa ang alko? Gaano katagal? 100 years ginawa ni Noah yung alko. Pwede namang si Lord ang gumawa ng alko. In fact, sa salita lang, ginawa ni Lord ang lahat ng bagay. Pwedeng gawin ni Lord yon, no? God gave humanity His great love and patience para lang bumalik tayo sa ating Panginoon. Because that who God is po. At kung makita po natin sa ating buhay ito, talagang sasamba tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kung titignan lang natin yung pang-araw-araw nating buhay, yung ating pagkukulang sa Diyos. I don't know kung nakasunod po tayo doon sa ating Bible Reading Challenge, no? Kung hindi man tayo nakasunod sa ating Bible Reading Challenge, nakita natin, di ba? Kahit parang napakaikli ng mga verses, pero parang hindi pa natin nagagawa para sa Diyos. Di ba? Pero sagana pa rin ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kaya kung hindi ka pala kakasunod, tuloy mo lang. Di ba? Hindi, bibigyan ka ng Diyos ng napakaraming pagkakataon po. Amen? Amen. Grabe po ang Diyos. Sabi diyan, kung paano ang Ama ay nahahabag sa kanyang mga anak, ganun din ang pagkahabag ng Panginoon sa mga bagay na, sa mga may takot sa Kanya. Sabi po sa verse 13, basahin po natin to. I love this verse now, kasi sa verse 8 to 12, pinakita kung sino ang Diyos. Sa verse 15 to 16, pinakita naman lang ni David kung sino tayo. Bakit tayo sasamba sa Diyos? Tingnan niyo pong mabuti. Kasi po, ang buhay ng tao ay tulad ng damo. Tulad ng bulaklak sa parang, ito'y lumalago. Lumalago. Pero, at kapag umihip ang hangin, ito'y nawawala at hindi na nakikita. Sa madaling salita, ang buhay ng tao ay napakabilis lang. Napakabilis lang. Why we worship God? Kasi dakila siya. Kasi napakabuti ng Diyos. Napakahaba ng kanyang pasensya. Napakasagana ng kanyang pagmamahal. At bakit tayo sasamba sa Diyos? Kasi yung oras natin dito sa mundo, limitado lang. Amen? Hindi tayo palaging malakas. Hindi natin alam. No? Meron nga akong nakausap last time eh. Yung nga, na-share ko nung last prayer meeting, may sakit siya. And, nahirapan na siyang sumamba kay Lord. At, sabi niya, pag gumaling ako, sasamba ako kay Lord. Maganda, pag gumaling ka, sasamba ka sa Diyos. Pero, habang malakas tayo, habang kaya nating pumunta ng simbahan, habang kaya nating itaas yung ating mga kamay, alam niyo ba, habang kaya nating isigaw yung pangalan ng ating Panginoon Kristo, pag umawit tayo, sabihin na natin, ilabas na natin. Kasi, ang buhay ng tao ay napaka-bilis lang. Sino dito ang 50 years old pataas na? Okay. Okay na itaas. Di ba? Napakabilis lang ng buhay. Pero, I believe, habang may buhay po tayo, sumamba tayo sa Panginoon. Amen po ba? Now, sasabihin na iba, ay pagdating ko naman sa langit, sasamba din naman ako kay Lord.
Of course, sasamba ka sa Panginoon doon sa langit, pero binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon dito sa mundo na ito para sumamba sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Pangatlo po. Okay, napaba ako Pangatlo po is response. Meron tayong remembrance, pag-alala sa kabutihan ng Diyos. Meron tayong reverence, paggalang, pagsamba sa Diyos. And response. Delight in worship transforms how we live. Sabi po ni Richard Foster, if worship does not transform us, it is not worship. Ang tunay na pagsamba po ay magdadala po sa atin sa pagbabago ng ating buhay. Sabi po ng Romans chapter 12, verse 1, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinawaan tayo ng Diyos. Pinadama ni Lord yung kanyang awa. Kaya anong sabi ng Bible? Sa mga nakaranas daw po ng mercy ni God, pagliligtas ng Diyos. Ano daw po dapat natin gawin? Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili. Bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya, ito ang tunay na pagsamba sa Panginoon. Ibig sabihin, yung ating pagsamba sa Diyos ay magbabago po ng ating kaisipan, magbabago po kung paano tayo mamumuhay. Amen? Kaya ang tunay na pagsamba ay hindi lang sa pag-awit, sa pagsayaw, kundi ang pagbabago ng ating buhay. Amen? Yung pagiging mapagmahal at mabuting asawa, paggalang sa iyong asawa, ayan po ay pagsamba. Pagiging tapat at mabuting nagtatrabaho. Sa mga nagtatrabaho, pagiging tapat, masipag, at maayos na nakikisama, yan po ay pagsamba sa Diyos. Mga kabataan, ang pag-aaral ng mabuti, pagsunod sa magulang, yan po ay pagsamba sa Diyos. Yung pag-aalaga ng ating katawan, hindi pag-aabuso ng ating katawan. Inaalagaan natin. Wag naman po yan. Umiigli ang buhay. Hindi pagpupuyat. Of course, pag-aalaga ng ating mga sarili ay pagsambayan sa Panginoon. Hindi pag-aabuso ng katawan, pag-aalaga. Yung pagkain ng tama, yan po ay pagsamba sa Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, whether you eat and drink, whether you eat and drink, it will give glory to the Lord. Tama? Kaya mahirap ipag-pray yung matatabang pagkain. Lord, bless you po pagkain ito, magbigay sa amin ng kalusugan. Parang hirap ipag-pray. Bless you ko, Lord. Magpigil ako sa sarili ko. Diba? Tama ba? Ang ibig sabihin lang po is, yung ating pang-araw-araw na buhay ay pagsamba sa Diyos. Yung paglakad natin. Ano pa po? Ang sabi last verse. So verse 21 to 22. Excuse me. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga nilalang niya sa langit na naglilingkod sa Kanya at sumunod sa Kanyang kalooban. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga nilalang niya sa lahat ng dako sa Kanyang pinagharian. Purihin ang Panginoon. Ang gusto ko lang po manotice niyo po dito is, sa verse 1, sabi ni David, bless the Lord, O my soul. O my soul. Personal. Paano nag-end si David sa kanyang awit, sa awit 103? Bless the Lord. Lahat ng mga nilalang. Kaya yung pagsamba ay hindi lang siya personal. Ang pagsamba ay magdudulot sa iyo doon sa isang sama-samang pagpupuri sa Panginoon. Kaya, this year, of course, hindi natin alam yung mga mangyayari sa taon na ito, pero pilitin natin na pumunta po dito sa
bahay-sambahan ng Panginoon at sama-sama tayong sasamba sa Lord. Personal po ang pagsamba, pero ito din po ay sama-sama. Tama? Amen po ba? Bakit po? Kasi pag ang Diyos ang kumikilos sa ating buhay, meron tayong kapahayagan, no? Kapahayagan ng kabutihan na kung sino ang Diyos sa ating buhay, karanasan natin sa ating buhay. Tama? Amen po ba? At bakit tayo pupunta dito? Para ipahayag yun. Ay hindi lang sa pag-awit, kundi sa atin din pong pagsama-sama, sa pagkamay. Kaya pag pupunta kayo dito sa simbahan, pag natapos yung simbahan, is kumamay muna kayo ng mga tao. Huwag kayong agad nagpunta doon tapos di ba? Bakit? Kasi meron kang daladalang pagpapala. Karanasan mo sa Panginoon. At binabahagi mo yun sa iba. Hindi mo man sabihin, pero sa iyong mga ngiti, sa iyong mga mata, is pinapakita mo na mabuti ang Diyos. Amen? Kung meron kang pagkakataon na ibahagi sa kapwa mo, of course, sabihin mo, ibalita mo yung kabutihan ng Panginoon. Kaya mahalaga po talaga ang sama-sama pagsamba po sa Diyos. Pwede mo natin palakpakan ng Panginoon. Malakas na palakpak po sa ating buhay ng Diyos. Mag-iwan lang po ako ng question po sa inyo, no? So, palagi nandyan yung N na yan. Okay. Hindi na bago eh. Yan. Ano po? Unang tanong. Ano ang isang kabutihan ng Diyos sa buhay mo na kailangan mong alalahanin at pasalamatan ngayon? Kahit isa lang. No? Ano ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo ngayon na kailangan mong alalahanin at pasalamatan ngayon? Pangalawa, kapag may pagsubok, mas nakatuon ka ba sa problema o sa kung sino ang Diyos? Pangatlo, kung tunay kang nalulugod sa Diyos sa pagsamba, ano ang konkretong pagbabago ang dapat makita sa iyong buhay? Kung totoo kang sumasamba sa Diyos, reflect, Lord, ano pa ba yung gusto mong baguhin o sa aking buhay na minsan, Lord, nagpapalayo sa aking senyo at humahadang sa aking paglago. Amen? Tayong lahat po ay yumuko at manalangin. Sandali po tayong lumapit po sa ating Panginoon. Damin po natin. Hindi man natin maalala po yung lahat ng detalye po ng mensahe. Pero I believe